Natutuwa ako na maraming write-ups tungkol kay Roseanne. Pero wala bang magandang article para kay Andre? Wala, Mr. D eh. Puro kay Roseanne lang. Of course, naaawa yung mga tao dahil sa wala siyang magulang. Naaawa naman din sila kay Mikmik kasi nawala ng baby at saka ng tito. Mr. D, ano bang gagawin natin kay Andre? Alam mo, huwag mo nang intindihin si Andre, ha? He's my problem. Actually, hindi naman problema. Konting pahinga lang kailangan niya. He'll be good as new. Ang mahalaga, hindi siya kinasal. Now, speaking of Roseanne, anong balita sa court case niya? Kasi parang si Bebs. Oh, ayan na pala. Mr. D, tumawag po yung DSWD. Na-dismiss daw po yung kaso. Nasa DSWD daw po yung custody ni Roseanne. Ano ba naman yan? Wala ba kayong magandang balita sa akin? Hindi kasi timing mo. Ano ang natutunan mo sa naranasan mong ito, Mikmik? Na hindi ako dapat maging tanga sa pag-ibig. Napakadali kong magtiwala at maniwala dati eh. Pero hindi na ngayon. I can say I have matured after what happened. So, is Mikmik ready to love again? Hindi. Hindi siguro. Siguro sa tamang panahon. At sa lalaking mamahalin ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ba si Andre yun? Hindi. Hindi. Hindi ako yung kailangan niya. Beverly, I need you to look for Andre sa lahat ng hotel dito sa Maynila. Sigurado ako nag-check-in lang yan kung saan. Unahin mo na sa M Hotel. Sige. Magandang balita ho yan. E di, ibig sabihin, pwede na kami mag-apply ni Remy para maging foster parents ni Roseanne. Kayo talaga ang unang-una sa listahan namin. Alam namin nga, alagaan nyo na mabuti si Roseanne. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng papeles nyo, ipaprocess na namin. Good morning. Attorney San Pedro ho. Gina, Ebañez, anong maipaglilingkod namin sa kanila? Mawalang galang na ho. Nandito ako para kunin ang anak ko. Ako ang tatay ni Roseanne.